Laoji anong nangyari sa anak ko? Pumunta siya sa mga ilang kabataan sa baryo para maglaro ng baraha. Pagbalik niya, ganito na siya. Nakahiga na ng 3 araw at 3 gabi. Hindi pa siya nagigising. Laoli, bakit hindi ka nagsasalita? Sa amin, isa lang ito, na natitirang anak. 3 araw na ito. Walang kahit isang butil ng kanin na nakain. Huwag sanang magkaroon ng problema. Kakaibang bagay. Ang bata, parang may itim sa noo. May masamang enerhiya sa pagitan ng kilay. Mas malalim pa kaysa sa mga meridian. Sa katotohanan, sa mga pinprick ko kanina, dapat siya nang magising. Kung hindi, baka pumunta kayo sa ospital sa lungsod para magpa-check up ng buong katawan. Ang mahal ng pagpapagamot sa lungsod. Si Laoli, isipin mo pa ang ibang paraan. Bigyan niyo siya ng sabaw ng karne. Ibigay niyo sa kanya. Unahin nating buhayin siya. Uuwi na ako. Pag-isipan mong mabuti pa. Oy, Kuya Lee. Kwi-kwi Yung malaking asong dilaw niyo sa bahay. Napakatalino niya. Isa siyang asong nagpapasalamat. Kaya alagaan mong mabuti. Lolo Lee, ingat ka sa pag-alis. Anong pasasalamat o hindi pasasalamat? Kung talagang magpapasalamat, hayaan mong ang hayop na ito. Gamutin ang sakit ng anak ko. Sige na. Mas mainam na makinig muna kay Laoli. Mag-isip na agad ng paraan. Gumawa ng sabaw ng karne. Una para sa anak natin. Una ng nutrisyon bago ang lahat. Hindi ba sinabi ni Laoli na ang malaking asong dilaw ay may espiritu? Patayin mo ito. Hindi ba sinabi ni Laoli na ang malaking asong dilaw ay may espiritu? Patayin mo na ito. Mom at Dad, paano nyo maaring isipin na patayin si Ahwaang? Siyang kasama ko mula pagkabata at nakasama kong lumipat dito. Siya ang tanging alaala ko tungkol sa aming tahanan. Chuy, anong oras na ba ito? Hindi pa rin ba alam ang tama at mali? Mas mahalaga ba ang aso o ang buhay ng anak ko? Kung gusto niyong patayin si Ahwang, dapat muna kayong dumaan sa katawan ko. Ikaw. Choir mag-ingat ka, ha? Sinasabi lang ng tatay mo yan para magbiro. Si Huang ay nandito sa bahay namin. Matagal na. May koneksyon na kami sa kanya. Uminom ka ng tubig. Magpakatatag ka. Nanay. Sakit ang ulo ko. Gumagalaw. Hayop. Inalagaan kita ng matagal. Ngayon, panahon na para magbayad ka sa amin. Pumunta ka. Hindi pa napatay. Nakaprepare na ang mga gulay ko. Naghihintay na lang ako ng karne na ilagay sa kawali. May uwak na dumaan sa itaas. Tiyak na may kapahamakan. Katatapos lang. Nang maghanda na akong kumilos, bigla silang lumipad. At saka, yung malaking aso, umiiyak na siya. Parang, nagmamalimos siya na pakawalan natin siya. Huwag mong takutin ang sarili mo. Isa lang siyang hayop. Talagang katulad ka ni Xiaoqi. Tinuturing mo itong tao. Kung hindi ka pakikilos, maghihintay ka na magising si Xiaoqi. Ay magiging problema. Pasensya na. Tigil na. Kayo, nalilito. Ay, hindi ito ang sinabi mo. Hayaan mong magluto tayo ng sabaw ng karne. Para sa anak ko. Para ipagpatuloy ang buhay niya. Hindi ko rin sinabi. Napatayin niyo si Ahwang Hindi niyo ba narinig? Ang sabi ng matatanda. Sa pagtumba ng aso, magbabayad ka ng utang na loob. Ang swerte ay mawawala ng tuluyan. Anong kalokohan yan? Anong panahon pa ba tayo nandito? Bakit pa man naniniwala sa ganyan? Noong nakaraang taon, kayo ng mag-asawa ay nalaso ng gas. Ano nang nangyari kay Ahwang? Kung hindi dahil kay Ahwang, na humarang sa akin,
Nailigtas ang buhay ninyo. Lawang, lawang. Noong nakaraang taon, ang apo ni Aunt Zhao na bulag. Ninakaw ng mga tao. Si Ahuang. Hinawakan siya. 3 saksak ang natamo, umalis ka, hayop. Hindi siya bumitaw, umalis ka. Ngayong taon, nagliyab ang aming bahay sa gitna ng gabi. Si Ahuang. Ginising ang buong nayon. Tulungan niyo akong apulahin ang apoy. Ito ay isang aso ng pasasalamat. Buong nayon. Sino ang hindi nakatanggap ng kabutihan ito? Kung ito ay nangyari noon, kailangan itong gawing gintong estatwa. At itayo ang templo. Pero ngayon, gusto niyong kainin ang laman nito. Hindi ba kayo natatakot sa kaparusahan? Sabi ko, Laoli, sino ba ang pinaplanong mo? Sino ang dapat parusahan? Hindi ba't isa lang itong hayop? Bakit parang napakaseryoso? Si Laoli, ang anak ko ay nakakoma na ng 3 araw. Ang karne ng aso ay talagang nakakapagpagaling. Nagluto ako ng sabaw. Tamang-tama para sa anak ko. Para mapalakas ang katawan. Maaari na rin itong bilangin sa kanya. Kontribusyon para sa aming pamilya. Hindi pwedeng patayin. Si Laoli, nagmamalabis ka sa aming bahay. Ano bang klaseng bagay yan? Matanda, mabilis, kumilos ka na. Tapos na. Pinatay ninyo ang aso ng pasasalamat. Sa inyong tahanan. Tapos na. Buwan ay buo, kulog ay umuugong. 10 bukirin, 9 na abo. Ito ay hindi. Isang magandang tanda. Bakit? Nabahala ka rin. Pinatay na nga. At saka pa ang mga ganyan. Tama rin naman. Unahin mo muna ang anak mo. Importante ang pagpapalusog sa katawan. Mabilis. Dali, putulin mo na ang ulo niya. Itapon ng malayo. Kalungkutan na hindi nakatulog sa kamatayan. Sino? Grabe naman. Dahil kay Lolo Lee. Naging takot at duda. Huang. Ang sarap amoy. Anak, kumain ka ng mas maraming karne para makabawi ka sa katawan mo. Sarap talaga. Salamat, Itay. Yung hayop na iyon. Araw-araw, parang nagbabantay sa akin na parang magnanakaw. Ngayon na namatay siya, gumaling na ang sakit ko. Kain na tayo. Asawa, nagising ka na. Dumating ang asawa ko. Tara, tikman mo. Ang sarap ng karne na ito. Saan nanggaling ang karne na ito? Huang. Nandito ako. Tama si Laoli. Totoong aso ito. Talagang may espiritu. Pagkatapos ng sabaw na ito, magigising na ang anak natin. Huwag kang magsalita. Ang mga butil na ito ay pinakain sa aso. Hindi katulad ng mga aso sa tindahan ng karne ng aso. Ang karne na ito ay mas malambot. Huang. Paano ninyo? Maaaring patayin si Huang ko. Si Huang. Paano ninyo nagawa ito? Napatayin ang aking si Huang. Si Huang ay aking kamag-anak. Hindi ba kayo natatakot sa kaparusahan? Sino ang sinasabi mong parurusahan? Walang galang ka. Anak, pangasiwaan mo ang asawa mo. Asawa, kahit napatay na ang aso, kung ayaw mong kainin, huwag mo nang kainin. Binibigyan ka ng respeto. Kainin mo kung gusto mo, kung ayaw mo, ayaw mo. Sino ang nadidismaya? Saan ka pupunta?
Huwag mo siyang pansinin. Kumain tayo ng sa atin. Ang karne ng aso ay talagang nakakapagpalakas. Huwag itong sayangin. Ahuang. Umalis ka na lang ng ganun. Paano na ang mga susunod na araw ko? Paano ako mabubuhay? Hahaha. Hihi. Diyan ang aso ah. Ito ay pinakamainam na pampalakas. Kainin mo ito, anak. Magandang magpabawi ng husto. Pagsabihan mo ang misis mo na magmadali na para sa atin, na makapag-anak ng malaking sanggol. Sabi mo, ilang taon na siyang kasama natin. Wala pa rin. Nangyayari sa tiyan niya. Bata pa ako eh. Bakit mo kinakain yan? Ang dumi naman. Ayoko. Ayaw mo. Kung ayaw mo, kakainin ko na. Maghahanap din ako. Yung pakiramdam ng kabataan. Ay naku. Anong halaga ng kinain mo? Ilang taon ka na? Sino ang nag-ayos niyan para sa'yo? Hahaha. Alam mo pang bumalik ah. Nasaan ang aso? Aso. Natutulog ang balat ng aso. Natutulog na. Ay naku, sayang naman. Pinayagan ko pa nga ang tatay mo. Habang binabalatan niya, mag-ingat ka ng kaunti. Isang buong balat ng asong dilaw. Malaki ang halaga niyan. Sabihin mo na kung saan mo ito itinago. Ang alagang ko, si Ahuang. Masarap ba? Masarap ba? Pinapakain ko kayo. Lixiaoki, anong kabaliwan ang pinagsasabi mo? Ay naku, ang daming sayang nito. Ay naku. Sayang. Sayang. Pakainin mo ako. Sayang. Parang nababaliw na yata ang batang ito. Bilisan mo, hanapin mo sila uli. Halika, anak. Hayaan mong tingnan ka ni Tio Lee. Kayo pa talagang may mukha para imbitahan ako. Patayin ang asong nagbabayad ng utang. Ito ang kaparusahan. Dumarating talaga ng mabilis. Tio Lee, ano bang nangyayari sa misis ko? Siya kasi, ay may hysteria. Parang nawala ng bait. Na-stress ang isip. Nabaliw. Hindi ba't iyon lang? Pinatay niya ba ang aso niya para kainin? Ganito ba talaga? Sinasabi mo iyan. Suntukin ang alagang aso na nagpasalamat. Ang swerte ay nakatali sa ugat. Sa pamilya ni Wang. Sa mga darating na araw. Mahihirapan. Tio Lee, ang sakit ng asawa ko. Mawawasa pa ba? Nabaliw na siya. Makakapag-anak pa ba siya sa hinaharap? Sa pamilya namin, 3 henerasyon na iisa ang tagapagmana. Para lang sa asawa kong ito. Nagastos kami ng maraming pera. Woof woof. Hihi. Ha. Kayo. Hindi kayo tao. Mas mababa pa kayo sa aso. Anong oras na at nagsasabi pa kayo ng ganyan? Ingatan mo siya ng mabuti. Huwag mo na siyang pasakitan ulit. Ay naku, bakit kagising sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ko rin alam eh. Ang init ng ulo ko. Pawis na pawis ako. Ang dami mong sinasabi. Hindi ba't kumain lang ng piraso ng bato? Talagang napabuti ka na. Nga. Siyempre, iyan ang epekto ng pagkain ng bato. Mahal. Mahal. Mahal na kasama. Anong nangyari sa'yo? Parang naguguluhan ang mga mata ko. Ay naku. Mahal na kasama. Isang pug na aso. Nakatayo sa harap ng bahay. Ang mga mata ay itim na itim. Gusto kong kumain ng buto ng karne. Kulang na lang itong kaunting pera. Hindi pa sapat para maglaro. Asawa, bigyan mo ako ng kaunting pera. Lalabas ako. Isang pug.
Matapos kumain ng buto ng karne. Iwagayway ang buntot. Ang sama naman. Tumango ka sa akin. Wangkai, anong ginagawa mo? Ito ang aking bride price. Para ito sa ating kinabukasan. Gagamitin mo pa bang pangsugal? Tumigil ka na. Ibabalik mo pa sa akin. Humanda. Kahit ako pa ang makagat. Yung hayop na yun, namatay na. Yung babaeng ito, baliw na. Ngayon, walang makakapigil sa akin. Tatlo. Ah. Ah. Anong nangyayari? Bakit ka ganyan? Anong nangyayari? Aso. Aso. Anong klase ng aso? Itong ulo ng aso. Hindi ko sinabing itapon mo. Bakit nandito ito? Paano ko ba alam? Sobrang nakakatakot. Ito ba ang ulo ni Ahwang? Ah, si Ahwang. Hindi ko rin nakita ng maayos kanina. Kung hindi, tingnan natin ng magkasama. Ito ay ulo ni Ahwang. Sa gitna ng kilay ni Ahwang, may isang kayumangging balahibo. Tatay, nanay, ano ba ang nangyayari dito? Bakit nandito ang ulo ni Ahwang? Isang pug. Nakaupo sa pintuan ng bahay. Sabi, ikaw ba ang may kagagawa nito? Ikaw. Anong nangyari? Ulo ng aso. Si Ahwang. Bumalik na si Ahwang. Bumalik na si Ahwang. Bumalik na si Ahwang. 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 Ahwang, saan ka nagpunta? Miss na miss kita. Ahwang. Tanggalin mo ang asong ulo na to. Aalis mo na. Ilagay mo sa bahay. Ang sama ng hangin. Yung nanloloko. Kailangan mong lunukin ang 1,000 karayom. Hihi. Nangloloko ka. Wala si Ahwang. Walang Ahwang dito. Baka nagkamali ako kanina. Tatay, nanay, kaka, ninyong nakita ang ulo ni Ahwang, di ba? Ano bang nangyayari dito? Ano bang nangyayari dito? Hanapin. Nasaan si Ahwang? Hindi ko na siya mahanap. Ahwang. Nanay. Nasaan si Ahwang? Ibalik mo sa akin si Ahwang. Okay ba? Nag-asawa ako dito na nag-iisa. Si Ahwang ang tanging iniisip ko. Ibalik mo si Ahwang. Ibalik mo sa akin, okay ba? Ibalik mo sa akin. Umalis ka sa daan. Iyong bagay ba ito? Sige, gawin mo na. Siya ang asawa ko. Lahat ng tao niya ay akin. Inay, hindi ka magsasalita. Dapat si Xiaoqi ang magmamana ng mga bagay na ito. Leslie, nasa bahay na siya, ikinasa na siya sa atin. Kahit tao ay bahagi ng pamilya namin. Lalo na ang mga ginto na ito. Ang ibig kong sabihin ay, kapag nagkaanak kayo sa hinaharap, maraming gastos na darating. Nanay, ikaw,
Ah, ah, ah. Ito, anong nangyayari, Mama? Masakit ah. Dumating na ba sila uli? Hindi ko na kaya ang sakit ng tiyan ko. Magtiis pa, magtiis pa. Anak, punta ka na sa pintuan at tingnan mo. Bakit hindi pa rin dumating sila uli? CJ, tingnan mo na. Huam. Chuy. Mabuti ka na ba? Woof. Woof. Kaawa-awang bata. Walang kasalanan at bunga. Lahat ay may kapalaran. Huwag mong saktan ang iyong ugat ng puso. Anong nangyari na naman? Sa pamilya nyo, mula nang pinatay ninyo ang aso na nagpasalamat, hindi na sila mapakali. Ay naku, anong nangyari na naman? Dr. Lee, anong nangyari sa nanay ko? Baka ito ay masamang pagkain. Ngunit hindi rin ito tama. Pareho naman kami ng kinakain. Kaming dalawa ng anak ko. Walang anuman. Congratulations. Para sa anong congratulations? Haha, hindi mo makita. Lauwang sa edad mo. Kaya mo pang ipagdalang tao si ate. Ano? Buntis ang nanay ko. Tama ba to, Tio Lee? Paano magkakamali? Nandito ako sa baryong ito. Nagmamalpractice ng maraming taon. Ang tungkol sa pagbubuntis ay hindi magkakamali. Nakakahiya. Yung sa akin, matagal na akong hindi nagkakaanak. Paano pa ako magkakaroon ng bata? Nakakahiya naman ito sa mga kapitbahay na pinagtatawanan ako. Ay, ano bang pinagtatawanan? Dito sa baryo, 1 taon na ang lumipas. Hindi naman dumami ang tao. Buntis na, ay. Buntis, magandang balita yan. Naiinggit sila. Hindi pa sila handa. Anak. Magiging kuya ka na. Hahaha. Anong klaseng bagay ito? Ay, pero sila uli. Ilang araw pa lang ito, at nagpakita na ng galing. Masyado bang mabilis ito? Laoli, masakit ako. Tulungan mo akong tingnan ito. Walang anuman. Bilang isang ina, may likido sa kanyang tiyan. Sa ganitong edad, ang pagbubuntis ay isang himala. Huwag mag-alala. Aasikasuhin ko siya. Magpahintay ng ilang gamot pang pahupa ng pagbubuntis. Magpagaling ka ng maayos. Nasa loob na ng tiyan mo. May engkanto kang dinadala. Hahaha. Hahaha. Umalis na. Huwag kang magbiro dito. Mas mabuti para sa'yo. Dalhin mo ang asawa mo sa malaking ospital sa lungsod para sa prenatal check-up. Ang mga matandang buntis. Napakadelikado na. Sa pagkakataong ito, huwag kang magtipid sa paggastos. CJ, gagawa ako ng kabutihan hanggang dulo. Ay naku. Ito ang kaklase ko noong kolehiyo. Nasa isang ospital sa lungsod bilang doktor. Hanapin mo siya. Bibigyan ka niya ng mura. Ayos. Taiwang. Dito sa bahay. Malapit na tayong magkaroon ng bagong miyembro. Maging mabuti ka sa manugang. At maging halimbawa para sa bata. Maging huwaran. At ikaw rin. Huwag ka nang magpapabaya sa sugal araw-araw. Mabuting mamuhay ng maayos. Sa hinaharap, lahat ng responsibilidad sa bahay ay nasa iyo na. Itay, makinig ka. Parang si Awong ang tumatawag. Tumahimik ka nga. Anong aso ang tumatawag dito? Sarili mo lang ang kinakatakutan mo. Huwag nang magpatumpik-tumpik, umalis na tayo. Ay naku. Tita Zhao, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nasa bahay?
Nagmamasid sa apo mo. Huwag mo nang hayaang makuha ka ng mga tao na nagdadala ng tao. Lahat kayo ay nasa panganib na. At hindi pa alam kung ano ang nasa tiyan mo. Tao ba o multo? Hindi mo na alam. Sabi ko, Tita Zhao. Anong sinasabi mo? Sa amin. Kahit nahirapan, nagkaroon pa tayo ng bagong miyembro. Paano mo magagawa? Namang curse sa amin. Ganito. Ngayon lang kami. Pumunta sa syudad. Nakacheck na sa malaking ospital. Talagang buntis siya. Sa harap, pinatay ang aso at walang utang na loob. Sa likod, nagdala ng kapahamakan. Kayo'y may masamang balak. May masamang balak kayo. Ha 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 ha. Itong bahay. Bakit ganito na? May magnanakaw kaya? Kui-kui. Inay, dahan-dahan lang po kayo. Liu Xiaokui, anong ginagawa mo? Liu Xiaokui, asawa. Tinawag mo ako. Ikaw. Tatay. Siya ba ay naposes ng kung anong masama? Kui-kui. Ang iyong pagkabaliw. Bumalik na naman ba? Ito ang ihahanda kong nilaga. Para sa iyong ina upang makabawi ng lakas. Paano mo maaring kainin ito ng hilaw? Bakit hindi pwedeng kainin ng hilaw? Tingnan mo itong manok. Ang taba at masarap. Mainit pa ang dugo. Kakain ka ba? Kakain ka ba? Hindi kayo kakain. Kakain ako. Napakasama. Napakahirap makuha. Ang napangasawang manugang. Bakit ganito na ang nangyari? Itay, inay. Hindi kaya siya. Nadampian ng multo ni Agong. Sumasakop ba sa kanya? Tingnan nyo. Para siyang aso na nagbabantay ng pagkain. Anong multo o Diyos ito? Na-stimulate lang ang utak. Ibalik na siya sa kwarto. Para hindi na magulo. Tara. Bitawan ang manok. Aking manok. Gusto kong kumain ng karne. Hindi nyo ako pinapakain. Kainin ko na kayo. Asawa ko. Medyo lumayo ka lang, huwag mong masyadong mahawakan. Pag nanganak na ang batang ito, hayaan na lang natin na palakihin ang anak natin. Tingnan mo, ganito na si Kiki ngayon. Huwag na kayong umaasa na magkakaanak pa. CJ, pareho na tayo ng edad. Hindi na natin abutan na lumaki pa itong bata. Kailangan na nating pumanaw. Tatay, tingnan mo. Sino ang nasa labas? Makinig ka. Anong ingay ang naririnig? Lalabas ako para tingnan. Bawat araw, puro kalokohan. Ito ba ay hindi ang kampana ni Ahuang? Hindi ba't si Ahuang ay talagang bumalik? Huwag kang magbula-bula. Buhay, hindi pa kayang patayin ng aso. Ang apoy ng araw ay kayang talunin ang masamang espiritu. Kung talagang may dumi, susunugin ko ito hanggang sa mawala. Tara na. Bumalik ka na sa pagtulog. Patayin ang asong nagbabalik ng utang. Walang swerte na natira. Walang swerte na natira. Hindi ako ang pumatay. Hindi ako ang pumatay. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi ako ang pumatay. Huwag kang lumapit sa akin. 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 Natakot ako.
Akala ko isang panaginip lang. Baka nagkakamali lang ako. Tulong! Kyle, aking anak, tatay ay nandito. Bumangon ka na. Anong nangyayari? Nanay at tatay, kakatapos ko lang mangarap. Nangarap ako tungkol kay Ahwang, na humahanap sa akin para maghiganti. Kaya naisip ko na maghugas ng mukha. Pero, parang mayroong nagsisiksik sa akin, na pinipigilan akong huminga sa tubig. Halos ako'y nalunod. Inay at itay, biktima si Ahwang. Hindi ito, talagang babalik para maghiganti, di ba? Bakit ka nag-aalala? Lahat tayo'y may pamilya na, lalo na sa ganitong pagkakataon. Kailangan nating manatiling kalmado. Anak, kanina, sinabi mo na si Ahwang ay namatay ng hindi makatarungan. Ano ang ibig mong sabihin? Nanay, tatay. Sasabihin ko ang totoo. Huwag kayong magalit, ha? Nang nakaraang 3 araw, nawalan ako ng malay. Sa totoo lang, nagkukunwari lang ako, wala akong sakit. Ay naku, bakit naman ganito? Anong sakit ang pinapanggap mo? Naglalaro ako ng sugal. Natalo ako ng maraming pera. Pagbalik ko, natatakot akong pagalitan niyo ako. Pagkatapos ay naisip ko, gawin kong mas malungkot ang sarili ko. Para hindi na kayo mag-alala, tungkol sa pagkatalo ko sa sugal. Alam mo, gaano ka naming katakot para sa'yo ng nanay mo. Bakit ko pa nga ba ikaw ipinanganak? Na isang walang kwentang tao tulad mo. Sige na, sige na. Isa lang naman tayong anak. Huwag ka nang magalit. Tatay, nanay. Si Ahwang ay hindi naman dapat mamatay. Dahil ba sa nagpapanggap akong may sakit. Pinatay niyo siya. Para sa akin, palakasin niyo ako. Tapos, bumalik na siya ngayon. Para gumanti sa pamilya natin. Halos malunod ako sa tubig. Chuy-chuy. Nabaliw na rin siya. Tatay at nanay. Natatakot ako, natatakot ako. Patayin ang asong nagbabalik ng utang na loob. Walang swerte na matitira. Patayin ang asong nagbabalik ng utang na loob. Walang swerte na matitira. Walang anak, walang apo. Walang anak, walang apo. Ahahaha. Wala kang kinalaman dito. Pumunta ka na sa bahay. Itay, yung sinabi ko kanina, napanaginipan ko lang. Bilisan mo, bumangon ka na. Huwag kang magpanik. Lahat tayo sa pamilya. Kailangan maging alerto tayo ng buong puso. Kailangan talagang malampasan ang panahong ito. Dahil itong si Kwikwi ay naging ganito na. Hindi na natin maaasahan siya na ipagpatuloy ang ating lahi. Wala na iyang pag-asa. Kailangan talaga na ipanganak ang anak ng iyong ina. Kapag naipanganak na ang bata, ibibigay ko sa iyo para alagaan. Para akalain mong apo ko yan. At tawagin kanyang itay. Diyos ko, gusto mo bang mawala ang lahi ng Wang? Walang paraan. Hindi mangyayari yan. Ay naku. Diyos ko, naglakas loob ka pang magsalita. Hindi ka ba natatakot sa masamang kapalaran? Mukhang ulan na. Pumunta na tayo sa bahay para umiwas sa ulan. Mabilis, tulungan mong pumasok si nanay. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Tao tayo. Lumabas ka lang para magpakita. Ano nang nangyari? Ang lieg ng mga magulang nila. Parang tinaga ng isang bagay. At itong mga bakas ng dugo ay malinaw na mga bakas ng paa ng aso. Ayos lang, Lawang. Kagabi, namatay ang 2 manok sa bahay namin. Hindi ko akalain na ikaw ang nagnakaw nito. Huwag kayong manghusga ng ganito. Nagsasalita ng walang basihan. Kagaya ko, kakakita ko lang din. At ikaw, nagdadahilan pa rin. Sa aming duck pen, maraming bakas ng dugo. Sinundan ko lang ang mga yapak. Hanggang dito ako nagtuloy-tuloy. Nakita ko lang ang bahay mo. Ako rin. Ngayon, kailangan tayong bigyan ng paliwanag. Tama. Sa mga kapitbahay natin, mas mabuting pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sabi pa, ilan ba kami sa bahay? Bakit tayo magnanakaw ng ganitong karaming manok? Hindi naman natin ito maubos. Hindi nyo kakainin. Pero kakainin ng bata sa tiyan mo. Tita Zhao, nandito ka na naman, parang may sinasabi. Anong sinasabi mo?
Nagsabi na ako sa'yo ilang araw na ang nakalipas. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Una, pinatay mo ang asong may utang na loob. Pangalawa, nagdala ka ng kapahamakan sa sarili mo. Pinatay mo ang asong may utang na loob. Nakapag-reincarnate na ito. Nasa tiyan ng asawa mo na. Hindi nawawala ang kanyang kaluluwa. Siyempre, kailangan niyang manghuli ng ilan, mga manok at pato, para pakainin ang kanyang mga anak. Baka talagang nagdadalang tao ng isang multo. Sa totoo lang, sa edad ng nakatatandang kapatid na babae, hindi na talaga posible na magbuntis. At saka, ang bilis naman nitong lumaki. Ilang araw pa lang ito. Tingnan mo, parang malapit ng mga anak. Halika, 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 halika. Buksan nyo ang mga mata nyo. Tingnan ng mabuti. Nakarating kami sa malaking ospital sa lungsod at nagpa-check up. Kung buntis, buntis talaga. Hindi ako naniniwala sa inyo na mga kalokohan. Mga kababayan, 3 henerasyon na sa aming pamilya, si Wang ay nag-iisa lamang ang anak. Ang batang ito ay hindi madaling makuha. Kaya't sana'y maging mabuti ang inyong mga salita. Mga tiyuhin at mga tita, ngayon, hindi na makakapanganak si Kwikwi. Ang batang ito ay akin. Ako ang mag-aalaga sa kanya. May mga lihim na hindi matanggap. Wala nang pag-asa, wala nang pag-asa. 1, 2, 3. Ngayon, kahit anong sabihin ninyo, kailangang bayaran ang mga bagay na ito. Tama, kailangang bayaran ang aming mga manok. Bayaran kami ng pera. Ginoong Huang. Sila Huang. Diyan. Bilisan mo. Tuloy, 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 tuloy. Kakatapos ko lang mag-appointment. Dumaan ako sa bahay nyo. Tapos ganito na ang nangyari. Sino? Sino ba talaga ito? Hindi ba't ito'y magwawakas sa kabuhayan ng pamilya ko? Ang buong pamilya namin ay umaasa sa maliit na lupang ito. Ngayon sa bahay, ay may darating na bagong miyembro. Ano ang kakainin namin? Anong kakainin natin? Dito. Lahat ng ito ay polusyon na. Pwede pa bang tumubo ang mga tanim dito? Pwede pa bang tumubo ang mga tanim? Old Wang, huwag mong sisihin ang kapatid ko sa pagiging diretso sa salita. Sa inyo sa bahay, hindi dapat patayin ang asong nagbabalik ng utang na loob. Noong pinatay ang aso, nandoon din ako. Nang mamatay ang aso, parang kulog. Kahapon, ganun din bigla ang pagkabigla. Nakakita ako ng maraming uwak. Sa bahay ninyo, nagliliparan sa bubungan. Sinasabi nga nila, malakas na ulan, kulog. 9 na bahagi ay abo. Sa 10, 8 o 9 ay totoo. Ito ay dahil sa parusa ng langit. Santo ng Diyos. Hindi ba't pumatay lang ako ng aso? Kailangan mo bang pawiin ang buong pamilya ko? Nasa ganitong sitwasyon na tayo, at hindi ka pa rin nagigising. Matanda ka na. Anong nangyari sa lupa? Namatay na ang mga pananim. Lupa. Hindi ko alam kung anong dugo ang nagdilaw dito. Maaari bang magbalik ito? Wala akong ideya. Inay. Nawala na. Ha 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 ha. Ginoong Wang. Simula nang patayin ng pamilya nyo, yung asong nagbalik ng utang na loob, hindi na kayo tahimik. Nabaliw na ang manugang. Ate Wang, nagbuntis ng isang multo. Hindi pa rin nawawala ang kaluluwa ni Ahwang. Kahit ang mga pananim ay tuluyang nawala. Ay naku. Kalungkot naman. Kahit gaano pa kaawa-awang, hindi dapat magdulot ng masama. Sa ating mga alagang hayop, sila ay nagkaproblema dahil sa parusa. Bakit kami ang malulugi? Tama. Sabi mo nga. Ay naku. Masakit ang tiyan ko. Sakit. Ano ba to? Sakit. Hindi maganda. Malapit ng mga anak. Hindi maganda, malapit ng mga anak. Ano? Bakit bigla na lang mga anak? Nanay, kumapit ka, nanay. Ay. Masakit. Anong gagawin ko? Hinahawakan niya ang tiyan ko. Malapit ng mga anak si Ahwang. Haha.
Dali, dalhin mo sa loob ng bahay. Old Wu, puntahan mo ang aking. Dalhin mo ang mga gamit sa panganganak. Lao Wang, pumunta ka at magpainit ng tubig. Tita Zhao, sumama ka sa akin sa panganganak. Ayaw kong pumunta. Hindi pa ito tapos. Ayaw ko rin pumunta. Ay naku, anong oras na ba? Ang ate ko kasi ay matanda ng mga nganak. Delikado to. Baka dalawa ang mamatay. Mga kababayan, kamakailan ang pamilya ni Wang. Lahat ay hindi maayos. Umaasa ang buong pamilya sa batang ito. Ito na ang tanging pag-asa ng pamilya namin. Pakiusap sa inyo. Tulungan niyo ako. Pagkatapos magtatrabaho ako ng mabuti. Salamat sa inyo. Babayaran ko kayo. Sige na. Huwag kayong magpakatanga. Siya, si Lao Wang, pumatay ng tuta. Nakalimutan ang pagkakaibigan. Hindi tayo dapat maging katulad niya. Kung makakatulong, tulungan na natin. Ay, makinig ka kay Kezhao. Kung makakatulong, tulungan. Pupunta ako para kunin ang mga gamit panganganak. Lao Wang, may sapat bang kahoy at tubig na mainit? Salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Anong nangyayari? Ito. Si Laoli. Aba, nakakita na ako ng multo. Linawin mo ang sinasabi mo. Anong nangyayari? Lola Zhao, ano ba talaga nang nangyayari? Multo nang nagdusa naghahanap ng bayad. Sa sinapupunan ng ina, ipinanganak ang engkanto. Talagang karma ito. Kayo mismo, pumasok kayo at tingnan ninyo. Inay. Ito. Matanda. Anak. Nakapanganak ako ng ganito kalaking kakaibang bagay. Ay naku, tatay. Matanda. Tatay. Ahuang. Bumalik na si Ahuang. Ahuang. Tatay. Sinasabi mo na tayo, pumatay kay Ahuang para sa karne. Tama bang nagkamali tayo? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Kahit ano paman. Kailangan nating ipagpatuloy ang buhay. Dapat tayong magpatuloy. Paano pa tayo makakapagpatuloy? Sa ating pamilya, ngayon ay naging katatawanan ng buong baryo. Matanda. Kainan, hindi pa nga winter. Bakit ang lamig? Maaaring kakagaling mo lang manganak. Nanghihina ka ba? Tatay, magising ka na. Mabilis, magising ka na. Ay naku. Anong nangyayari? Ito. Mukhang ito ay balat ng aso. Mukhang ito ay balat ni Ahuang. Balat ni Ahuang. Hindi ba't ito ay naitago ni Kui? Sino? Sino ang nasa labas? Sino siya? Sino ang naglalaro dyan? Lumabas ka. Lumabas ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Aking pinatay ang aso. Anong mga kaluluwa at multo? Huwag mong idamay ako. Pakiusap, please.
Huwag mo na akong saktan. Pamilya na tayo. Buong pamilya namin. Sobrang hirap na. Kailangan bang ibuwis ng buhay ng pamilya namin para sa'yo? Lolo, mag-ingat. Napatakot ako. Kamakailan lang, sa amin, maraming nangyari. Bawat isa ay puno ng pagdududa at takot. Ay naku, ang buhay na ito, kailan kaya ito matatapos? Kui, bakit ka may dalang kutsilyo, Sian Nongsin? Ilagay mo ang kutsilyo. Gutom na ang anak ni Ahuang. Gusto ng karne. Kui. Di ba sinabi mo na ililibing mo ang balat ni Ahuang nang walang bahala? Pero, bakit nandito siya? Sa kama namin ni Inay. Si Ahuang nga. Ahuang. Natatakot si Inang na malamig ang kanyang anak, kaya dinala niya ang kanyang balat dito. Tulad ng araw na iyon, natatakot si Ahuang na magutom ang kanyang anak, kaya dinala si Tio Liu at Tio Li. Mga manok at pato ni Lola Zhao, lahat kinain nila hanggang mamatay. Dinala na dito. Ikaw ay nagdalang tao kay Ahuang. Palaging babalik si Ahuang para tingnan ka. Kui, huwag kang magbulaan. Ikaw na batang walang hiya. Sinasabi ko sa iyo, talagang nababaliw ka na. Magsalita ka na. Saan mo ba talaga inilibing ang balat ni Ahuang? Shui, hindi ka nagkakamali, di ba? Bakit wala dito? Walang pagkakamali. Si Ahuang. Si Ahuang ay dito nakabaon. Dito nakabaon. Tatay. Mukhang mayroong isang bagay ah. Tatay. Mukhang, ano bang meron? Dugot sumpa. Dapat itong parusahan. Hindi ito mangyayari. Ang kaluluwa ni Ahuang, talagang nandito para sa atin. Naghahanap ng buhay, di ba? Tatay, ano nang nangyayari? Ahuang. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginagalaw ka. Ang isip na pumatay sa iyo at kainin ang iyong laman. Pakiusap, huwag kang lumapit. Gagawin ko. Napalakihin ang iyong anak. Pasensya na, Ahuang. Sisi ko ito. Dahil sa pagpapanggap kong may sakit, pinabayaan kitang mamatay ng walang kasalanan. Hindi na ako maglalaro sa hinaharap. Maging mabuting tao ka mula ngayon. Lao Wang, matagal ko nang sinabi sa'yo. Pinatay niyo si Ahuang. Kayo'y magkakaroon ng kaparusahan. Tingnan mo ang inyong pamilya. Mga kakaibang pangyayari. Sunod-sunod na nangyayari. Ako na doktor ay hindi makapasok sa bahay niyo. Si Ahuang ay isang aso ng utang na loob. Ilang tao sa buong nayon ang hindi nakinabang sa kanya. Ikaw naman, pinatay mo pa siya para kainin. Ang kapalaran ng pamilya niyo ah. Sila mismo ang nagsira nito. Dahil sa inyo. Sa simula, akala ko lang, may mga naglilihim. Hanggang ngayon, kailangan kong maniwala sa karma at parusa. Si Laoli, marami kang nabasang libro. Si Tia Zhao, ikaw ang may pinakamataas na ranggo sa ating ngayon. Susundin ko ang sinasabi ninyo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa tingin ko, hayaan si Ahuang na makapagpahinga ng maayos. Sa harap ng kanyang libingan, mangako ka. Mula ngayon, dapat mong igalang ang mga nilalang. Maging mapagpasalamat. Kapag nawala na ang galit niya, siya na siyang muling mabubuhay. Na-reincarnate na.
Ahuang. Ahuang. Nang dumating ka sa bahay namin, naging tagapangalaga ka. Tapat na tapat. Hindi ka kailanman umalis. Ako. Ay naku, lahat ng ginagawa ko ay, ano ba to? Ngayon, walang sinuman ang pwedeng magsabi na pagod na sila. Tayo. Magandang maganda. Ipadala si Ahuang sa Kacheng. Sa bawat taon mula ngayon, laging magpaparangal kay Ahuang. Lolo Lee. Tita Zhao. Ano ba kayo? Hindi ba't lahat tayo? Gusto ring ibigay ang huling paalam kay Ahuang. Aking maliit na apo. Naaalala rin niya si Ahuang. Sabay tayong gumawa para maging marangal si Ahuang. Ahuang. Noong una, ikaw ang kasama ko nang ikinasal ako dito. Ikaw lang ang tanging kamag-anak ko. Mula ngayon, ang aking mundo, wala ka na. Ahuang. Nandito ka sa bahay namin. Kasama namin kumakain at natutulog. Sa totoo lang, ikaw ay pamilya namin. Ngunit humahampas ka sa akin ng kutsilyo. Nalilito ako. Noong mga panahong iyon, nanalasan tayo sa gas. Ikaw ang nagbukas ng pinto. At ginising kami. Kung wala ka, tapos na ang pamilya namin. Noon akala ko na pinoprotektahan mo ako parang magnanakaw. Pero ngayon naisip ko na ako pala ang may problema sa pagsusugal. Ikaw ang nag-iingat sa akin habang ako'y nawawalan ng lahat at nagkukunwaring may sakit na nagdulot sa iyo ng hindi makatarungang kapalaran. Nagnakaw ang apoy sa bahay namin sa kalagitnaan ng gabi. Kung hindi si Ahuang, nagisingin ang buong baryo. Tumulong sa pag-apula ng apoy. Matagal nang wala na. Ang kabutihang ito, paano ko ba mapapasalamatan? May espiritu si Ahuang. Ang aming tahanan ay nakaranas din ng kanyang pagmamahal. Hindi ko nasasabihin. Sobrang bigat sa puso. Nabulag na ang mga mata ko. Pero ang puso ko ay maliwanag. Maliwanag ang mga mata ninyo. Ang puso nyo ay pinigilan ng kamangmangan. Ito ay kaparusahan. Hindi ito galing sa langit. Ito ay sariling gawa. Noong huli, nahuli ako ng masamang tao. Si Ahuang ang kumagat sa kanya. Iningatan ako. Maaari bang buhayin si Ahuang? Miss ko na siya. Hindi namatay si Ahuang. Sa hinaharap, siya na si Ahuang. Sweet-sweet, gumaling ka na. Hindi ka na nababaliw. Gumaling ka na. Hindi ka nababaliw. Sinong nagsabing baliw ako? Wala naman talaga akong sakit. Ano ba talaga nang nangyayari? Kayong mga ito, Lao Wang. Sincere na kayong nagsisisi. Hindi na ako magtatago pa sa inyo. Lahat ng ito ay isang palabas na ginawa namin. Nais lang naming ipaalam sa inyo na ang asong nagbabalik ng utang na loob, hindi dapat basta-basta pinapatay. Umalis ka na lang ganyan. Pinaalis mo ako. Paano na ang mga susunod na araw? Kuya, huwag kang malungkot. Baka masira ang katawan mo sa pag-iyak. Hindi na babalik si Ahuang. Tatay Lee, alam mo na ang sitwasyon sa bahay namin. Paano ako hindi malulungkot? Lagi akong sinasaway ng tatay ko araw-araw dahil hindi ako makabuo ng apo para sa kanya. Yung nanay ko pa, masyadong maasim at mataray. Si Wang Kai pa, mahilig maglaro at mag-thought ng pera. Sa buhay na ito, walang kahit anong pag-asa. Kung hindi lang ako palaging kasama ni Ahuang, hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Ngayon wala na si Ahuang. Sa mga darating na araw, paano ko na kaya ito ipagpapatuloy? Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong nayon natin.
May utang na loob tayo. Hindi pwedeng ganito na lang ang tingin. Noong araw, si Lao Wang. Sa harap ko, pinatay si Ah Huang. Yung matindi niyang hitsura. Nakakita ako, natakot ako. Ngayon, hindi siya pwedeng makalusot ng walang leksyon. Ang asal ng inyong pamilya ay magiging mas mahina. Ano itong mga kakaibang bagay? Sino ang gumawa nito? Kui, ano ang nangyari sa ulo ng aso sa iyong kahon ng alahas? Anong nangyari? Nang lumingon kami, nawala na ang aso. Kasama ko si Tio Lee, na nagtutulungan. Nawalan lang ng bag. Walang si Ah Huang. Walang si Ah Huang dito. Baka nagkamali ako kanina. At sa kayong kampanilya ng kwelyo, mga patay na manok at pato, at yung mga iyon, mga bakas ng paa ng aso na may dugo. Ito, lahat ito ay gawa namin. Mukhang nakatakot kayong lahat. Ito mga, kaya kong tanggapin lahat ito. Pero, yung tungkol sa pagbubuntis ko ng isang di tunay na bata. Hahaha, ito ay isang maliit na trick sa medisina. Punan mo ang tiyan mo. Kung puno na, ayos na. Hindi, dahil pumunta kami sa malaking ospital para magpa-check. Sabi ng doktor, talagang siya ay buntis. Nakalimutan mo na, yung doktor na yun. Sino ang nagpakilala sa'yo? Ay naku, kaibigan ko noong kolehiyo. Nagtatrabaho bilang doktor sa provincial hospital. Hanapin mo siya. Makakakuha ka ng mura. CJ, alam ko na. Siyempre, mahilig kayong magtipid. Kaya't binigyan ko ng heads up ang kaklase ko. Para siya, ang gumawa ng medical certificate para sa inyo. Para maayos ang usapan na ito. At maging maayos ang lahat. Ano? Ano itong multo? Ano bang nangyayari dito? Saan ito? Anong multo ito? Ito ay isang maliit na asong dilaw. Noong nakaraan sila uli, papasukin mo ako sa bahay niya. Kukunin ko ang medical na kahon. Ilalagay ko lang ang bagong silang natuta sa loob ng kahon at ihahatid ko ito sa kanya. Lao Wang, sobrang matigas ng ulo ng pamilya niyo. May apo na ako. Itong hipag ko, gaano na siya katanda? Posible bang buntis siya? Hindi na rin pwedeng buntis. Ang bilis niyang manganak at nakabuo pa ng isang kuting. Haha. Nahihiya ako. Nasa ganitong edad na ako. Wala na akong mukha para makita ang lahat. Kaya pala lahat ito ay peke. Ayos lang. Napakabuti. Talagang nagsisisi ako. Tatay, paano na ang lupa natin? Ano ang kakainin natin sa susunod? Huwag kang mag-alala. Ako ang nagdala ng maraming patay na mga tanim. Itinanim ko sa gilid ng inyo ng lupa. Yung mga dugo na iyon. Ito ay solusyon na ginawa ko gamit ang pataba at pangkulay. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na taon, ang lupa na itatanim inyo, tiyak na mas maganda kaysa sa iba na mga taniman. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Huwag nang humingi ng tulong sa Diyos. Huwag kalimutan si Aho ang nahumingi ng tulong. Lahat kami sa nayon ay nakinabang sa kanya. Kami ay nais lang. Nabigyan kayo ng aral. Paano mangyayari iyon? Gawin mong tapos na talaga. Pinatay niya si Ahwang at kumain ng karne. Mga tao, hindi makalampas sa puso ninyo. Itong hadlang. Ang mga damo at puno ay namamatay at namumunga. Ang tao at hayop ay may yin at yang. Ang espiritu sa langit at lupa. Hindi ito nakabatay sa anyo. Tayo ay naglaro ng ilang mga trick. Ngunit kung walang katarungan. Sa likod ng mga eksena, paano tayo makakakuha ng biglang pagkulog at paglipad ng uwak? Iyan si Ahwang. Nawawala na ang kaluluwa sa pamamagitan ng buhay na tao. Para sa iyong pamilya, Lauwang. Gumuho muna bago bumuo. Magpapatuloy pa rin
Sa kapalaran, ha? Mag-ingat ka sa sarili mo. Son, tayo na. Ako ang tatay, nanay, asawa. Kayo, sisisihin niyo ba ako? Hindi ko sinisisi na nag-asawa ka ng malayo at nakaranas ng maraming paghihirap. Naiintindihan kita, anak. Kui-kui, nangangako ako na hindi na ako maglalaro muli. Gusto kong makasama ka. Mabuhay ng maayos. Hindi ko pa kailanman nakita ang ating pamilya na ganito, na masaya at nagkakasama. Ngayon na nangyari ito. May halaga. May halaga nga. Huang-an. Akala ko ay panaginip lang. Sui-er, gising ka na. Halika, uminom ka ng tubig. Balak kong maglaga ng karne. Bigyan mo si Kai ng dagdag. Gusto mo bang kumain?